Guys, for today's video, gusto kong pag-usapan natin si Atome. Di ba si Atome, meron kasi siyang Atome card, which is buy now, pay later niya. And then, nag-offer din siya ng Atome Cash. And yung last na meron sila is yung Atome Savings. Ngayon, ang gusto kong pag-usapan natin is, okay bang gumamit ng Atome Savings habang meron kang Atome Credit and even utang sa Atome Cash? Beneficial ba magkaroon ng Atome Savings or medyo alanganin yan? Yan ang pag-uusapan natin today. So, samahan niyo ako. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to the channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge. Na ginawa ko na yung videos and playlist, makikita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, so unang-unang product na nilabas ni Atome is yung Scan to Pay nila. Wherein, nagpartner si Atome sa iba't ibang merchants to offer loan service. So kung sino lang yung partner merchants nila, yun lang nakakapag-Scan to Pay. So hindi pa actually QRPH before. And then eventually, nilabas nila itong Atome Card. Wherein, itong Atome Card, ito na ngayon yung pumalit dun sa previous na product line nila. Itong Atome Card is magagamit na natin to pay our purchases using yung card terminal sa mga mall, sa mga groceries. And even, pwede na rin natin gamitin yung app ni Atome to scan to pay using QRPH. And then, apart from that is meron na nga rin silang Atome Cash Loan na nag-offer sila ng cash loan na up to 50,000 pesos. And then again nga, yung last na product line nila is the Atome Savings. Itong Atome Savings na to is a collaboration between NetBank and Atome. So basically, NetBank, bank service talaga yung ginagamit natin dito sa loob ng Atome Savings. Take it for example like CIMB. Diba si CIMB, meron siyang Last Save. Itong Last Save na to, ma-open mo lang to sa loob ng Lazada. However, ang bank service na yan talaga ay ang nagpo-provide niyan ay ang CIMB. So, ganun lang din naman po ang arrangement dyan. Ano bang meron dito sa Atome Savings? Well, basically, sa Atome Savings, pwede kang maglagay ng pera dyan and mag-earn yung nilagay mong pera dyan ng 3.25% per annum na interest and it is also credited on a daily basis. Nakatulad din ng ino-offer ni NetBank. Kay NetBank nga lang, kung nakapag-open kayo sa kanila ng account previously, yung pera mo can earn as much as 4% interest. But kung ngayon ka mag-create, nasa around 3.25% na rin naman siya. So, halos parehas na lang. At yun, since halos parehas naman siya ng NetBank, sa interest, mas mataas na lang konti kay Maribank, well, yeah, almost parehas lang sila ng benefits and features, diba? Pero, mas okay ba talagang gumamit ng Atome Savings kesa sa ibang mga online and digital app natin? Well, ang masasabi ko dyan, yes and no. Depende actually. Unahin natin yung yes. Kung maganda ang records mo kay Atome Credit and even Atome Cash, as in, hindi ka talaga nalilate, meron ka talagang pambayad, and sa tingin mo, never kang made-default sa payment mo or made-delay sa payment mo ng mga utang mo kay Atome Credit or even kay Atome Cash, then masasabi ko na maganda gumamit ng Atome Savings dahil yung pag-transfer or yung even payment mo sa Atome Credit or sa Atome Cash ay free of charge. Hindi mo na kailangan mag-spend pa ng transfer fees, etc. para makabayad ng dues mo kay Atome. So, yan ang isa sa magandang feature ni Atome Savings. Madali ka makapagbayad ng dues mo kay Atome Credit or even kay Atome Cash. Now, yung no. Bakit hindi maganda? Kapag ikaw yung user na medyo sumasablay ka sa pagbabayad kay Atome Credit, kay Atome Cash, ito makinig ka. Masasabi ko na hindi beneficial para sa iyo ang gumamit ng Atome Savings. Alam mo ba kung bakit? Kasi meron tinatawag na offset clause. Ano yung offset clause? Ito yung kapag hindi ka nakabayad sa mga pagkakautang mo sa Atome Credit or Atome Cash, then, kasama sa terms and condition, nung nag-open ka ng Atome Savings and Atome Credit and Cash, is they have the right to deduct money from your savings. Dahil nga sa isang umbrella lang siya, nasa isang app lang siya, mas madali nilang makukuha kagad yung utang mo from Atome Credit or kay Atome Cash dun sa savings mo. Okay naman yun and tama naman yun, di ba? Pero paano kung yung perang yon is pinaglalaanan mo for emergency? For example, sabihin natin na pambayad mo ng ospital.
or pambili mo ng gamot. Kaya hindi ka nakabayad kasi yun na lang yung natitirang pera mo and ibibili mo ng gamot. Biglang in-offset ni Atome. Di ba? Nawalan ka pa ng pambili ng gamot. Hindi magandang gawain na hindi magbayad, di ba? Pero hindi naman natin may aalis na meron at meron talagang instances sa buhay natin. Gulong yung buhay natin round and round yan. Minsan nasa taas tayo, minsan nasa baba. So, pag nandun tayo sa baba, hindi natin maiiwasan yan. Minsan pumapalya tayo. And I understand yung mga people na pumapalya talaga. Ngayon, kung nakalagay yung pera mo dito kay Atome Savings, then, pag nakamiss ka ng payment, Atome has the right to offset dun sa pera mo sa savings account mo. Thus, kung yun nga, may intended purpose ang pagsasave mo dun, well, yun. Alam niyo na yung mangyayari. Mababawasan yung pera niyo dyan at mapupunta dun sa pagbabayad ng dues niyo. Sa totoo lang, hindi lang naman si Atome ang may ganyan. Kay Maya, meron din silang ganyan na tipong kunyari may utang ka sa Maya Easy Credit or credit card. They also have that offset na clause na pwedeng ibawas sa savings nyo kay Maya. If ganyan ang sitwasyon nyo, I would rather suggest na you have a separate bank account na wala kayong utang. Kay Maribank, ganun din po. Si Maribank, meron siyang Maribank Credit. And kapag nangutang kayo kay Maribank Credit at hindi rin kayo nakapagbayad at doon kayo nagsasave, meron din silang right to offset. Sa mga traditional banks naman natin, ganun din. Sa BDO, Security Bank, Metro Bank, kapag may utang ka sa credit card or personal loan at may bangko kayo doon na pumapasok ang pera, yun, nag-o-offset din po sila. And we will further discuss that on a later video. Kasi meron akong gustong i-raise sa inyo about certain bank na talagang advance ang pagkaka-offset nito. Anyway, going back to Atome, again, hindi naman kagad sinasabi na no, hindi maganda mag-bank dito kay Atome Savings. Depende na rin po talaga sa inyo. Sabi ko nga, kung maganda ang records nyo, well and good, use Atome. 3.25%, that's 25% higher than Maribank. Pwedeng-pwede na rin since only InstaPay transfer pa siya. But kung nandun nga kayo sa medyo taghirap, it is better talaga to have a separate bank na mag-handle ng savings mo. Para alam niyo, kontrolado nyo kung saan mapupunta, kung ipambabayad nyo ba yung hawak nyong pera, or ipambibili nyo ng gamot, etc. etc. So for our question of the day, aware po ba kayo sa offset clause ng mga banks natin? Na talagang nandyan yan in case na meron kayong natirang utang sa kanila at di nyo nabayaran, kukunin nila sa savings nyo? O ngayon nyo lang po nalaman yan? Ayan, let me know sa comment section sa baba for our weekly giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Litz Garcia. At Litz Garcia 4922, sabi po niya, kung ako may access sa lahat ng OLA na nabanggit mo, sir, di na ako utang sa mga myth 12% interest, hindi pa mabaon sa utang. Pa-shoutout naman from Macau. Kay Litz Garcia, shoutout po sa inyo and sa mga kababayan po natin dyan sa Macau, happy viewing po sa inyo.